sa linggong ito, ang atin pong pag-uusapan ay hindi pa rin po nalalayo sa ating tema ng anniversary po natin. Ano po? Ang team kasi po natin ng Jesus is Alive Global Community is Reaching the Nation. So bago po ako magdire-diretso, bibigyan ko lamang po muna kayo ng mga pasakalye. Sino ba yung nation na yan? Sino ba yung kailangan na inaabot natin na mga mananampalataya? Aalamin natin yan. Ano po? Alam niyo po ito? Yan, no? Alam niyo to? Anong tawag dito? Hinlalaki. O at gusto niyo, Inglesero kayo, tambag gusto niyo. Okay, tamb. Inglesero kayo eh. So, ito ang magiging, ito yung magiging sabihin na natin na susundan natin para makapag-reach ng mga nations. Pastor, paano mangyayari yun? TAMB. I-abbreviate natin yan. Spell out natin ang TAMB. T-H-U-M-B. TAMB. Pag sinabi nating TAMB, nilagyan po ng ating mga elders sa GIA Global Community, nilagyan ng ibig sabihin yan. So yung T, ang ibig sabihin ay tribes. Yung iba may alam na nito, ano? Pero marami pa rin ang hindi nakakalam. Ang ibig sabihin ng T is tribes. We need to reach out the tribes. Bakit? Kasi sila yung mga tribo, sila yung mga community o komunidad na hindi naaabot ng ng salita ng Diyos. Maaring ang mga sinasamba niyan ay maaring puno, maaring araw, maaring buwan, because they are pagans. Ano po? T, tribe. Ano sunod? H. Ang ibig sabihin ng H, kailangan nating i-reach out ang Hinduism, mga Hindu people. Kasi sila ay wala rin silang Jesus Christ. Kaya kailangan po natin silang i-reach out. Because we believe in the Bible, we believe in the context of the Bible, ang maliligtas lamang ay yaong mga may pananampalataya kanino? Kay Jesus Christ. Therefore, ang katulad nilang mga Hinduism, wala silang Jesus Christ. Hindi nila kilala si Jesus Christ. We have to reach out. Hindu or Hinduism. Ayos? Okay. Ano sunod na T? Meron na tayong T, which is tribe. Meron na tayong H, which is Hinduism. Ano sunod? Letter? U. Anong ibig sabihin ng U? Reach the unbeliever. Unbeliever people. Unang-una, wag na kayong lumayo. Mga mahal natin sa buhay, mga kasama natin sa bahay, na hindi si Kristo ang Diyos. Na hindi si Kristo ang kanilang pinananampalatayanan. Reach out. Reach for them. Sino yung i-reach out natin ng mga unbeliever? So yung ating mga mga mahal sa buhay, mga family natin, mga kapitbahay natin na hindi naniniwala kay Jesus Christ, na naniniwala lang naman talaga ay sa bibig lamang. Ang ibig lang sabihin nun ay hindi pa rin sila or hindi pa rin nila nakikilala si Jesus Christ. Sino pa? Yung mga kaibigan natin sa malayo o kaya yung mga hindi talaga naman natin kilala pero kaya nating abutin. Sila po yung mga unbeliever na kailangan po nating reach out. Amen? Amen. So meron na tayong T, which is tribe. Meron na tayong H, which is Hinduism. Meron na tayong U, unbeliever. Anong sunod na letter? M, Muslim. We all know that Muslim believe in Christ, but Christ is only the Messiah. Kilala nila si Jesus Christ, pero sa pangalang Isa. Ano po? Siya po'y propeta sa kanila, but not the Lord, but not the Savior. So, kailangan po natin silang i-reach out. May mga kaibigan po ako Muslim, and I hope na sa panahon na
na at in God's time, bibigyan niya ako ng lakas ng loob para maipakilala sa kanila who is Jesus Christ. Ganon din sana po kayo mga kapatid. Kailangan nating i-reach out yung mga taong naniniwala sa belief ng Muslim. So meron na tayong H tribe, meron na tayong T tribe, meron na tayong H na, ano yung H? Hinduism, U unbeliever, meron na tayong Muslim, M, ano yung letter na sunod? B. O hulaan nyo nga, ano kaya yan? Ano yan? Buddhism. They don't have Christ either. Wala po silang Kristo. Sila po ay may paniniwala sa Buddha, of course. And Buddha is only a human. Ano po? Tao lamang po sila. Sino ba si Kristo? Si Kristo ay 100% tao, pero 100% God, namatay, ngunit muling nabuhay. Yun yung Kristo na meron tayo. Pero yung mga pinaniniwalaan lahat nila, mga namatay lahat sila. At hindi natin alam kung nasan sila. So, amen? Reaching the nation. Anong ibig sabihin? I-reach out natin, the rule of thumb. I-reach out po natin sila. Ito, i-reach out po natin sila. Sino ba magre-reach out dito? Si pastor? Tayo. Kasi naniniwala ako na kayo ay pinili ng Diyos. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. So, sabi ko nga kanina, ang team po natin ay reaching the nation. Pero ang title ng ating pag-uusapan sa oras na ito is, very controversial. Magagawa ko ba? Ngayon lang yata kayo nagkameron ng title na magagawa ko ba? Kasi ang team natin is reaching the nation. Magagawa ko bang ma-reach ang nation na yan? Di ba? Magagawa ko ba? So, basahin po natin yung ating teksto. Actually, itong teksto na ito ay narinig na natin ito last week kay Sister Tita Noemi. Ano po? Kasama lamang po ito sa text niya, Lucas 5. Lucas 5, dyan natin matatagpuan yan. Pero medyo pili lang yung ating kukuhain dyan. 5, 4-6, and 10-11. Anong sabi po sa Lucas 5, 4-6, 10-11? Ito po yung sinasabi. Ito po yung version ng ASND, ang salita ng Diyos. ASND. Sige po. Tayo muna tumayo po. Tayo tumayo. Sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3. Pagkatapos niyang mangaral, sinabi niya kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat ninyo at makakahuli kayo ng isda." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming ng isda, pero wala kaming nahuli. Pero dahil sa sinabi po ninyo, ihuhulog ko ulit ang lambat." 6. Kaya't pumalaot sila at inihulog ang lambat at napakaraming isda ang nahuli nila hanggang sa halos masira na ang kanilang lambat. 10-11. Namangha rin sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedee, na mga kasosyo ni Simon. Sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon, hindi na isda ang huhulihin mo, kundi mga tao na upang madala sila sa Diyos." Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Purihin po ang Panginoon sa pakabasa ng salita ng Diyos. Makakaupo na po ang lahat. May sa isang kumpanya,
Siyempre, may boss dyan, merong manggagawa. Ano po? At siyempre, kapag ikaw ay sa isang kumpanya, it means that you are qualified. It means na kaya mong gawin yung mga bagay-bagay na dapat na mong malaman o dapat mong gawin sa loob ng kumpanya. Amen? Ngayon, itong boss ay sa dinami-dami ng kanyang empleyado, meron siyempre siyang special task na binigay sa isa. Sabi niya, Purita. Nagamit pa ang pangalan, ano? Purita. Pwede mo bang gawin itong gusto kong mangyari na ito? So, dinitalye ng boss, ano yung gagawin niya? Ganito ang gusto kong makita na output. So, ang ginawa ni Purita ay ginawa niya, tinutukan niya. Ang deadline, maghapon. Kailangan mong tapusin yan. Okay naman, nagkasundo naman sila. Pero, nung titingnan na nung boss yung output, may problema na. Ano kaya yung problema? Ang problema, hindi nagawa ni Purita ang pinagagawa ni boss. Anyway, ang ginawa ng boss, sige, next time, tomorrow, gawin mo ulit. Ito ang kailangan kong output, iba naman. By the end of the day, failed na naman magawa yung pinagagawa. Hindi na naman nagawa nung empleyado. May problema. Ano? May problema na agad. Bakit kaya? Ano sa palagay niyo? Bakit hindi nagawa nung empleyado? Ha? Hindi nabigyan ng panahon. Anyway, yung pinagagawa kasi nung boss ay talagang magagawa niya sa buong maghapon lang. Nasagot ko na ha. Hindi, nag-follow din ng instruction eh. Nag-follow din ng instruction. Si Purita ay nag-follow ng instruction. Pero hindi pa rin nagawa. Ha? Sige nga. Ha? Hindi. Hindi naintindihan. Pero magaling kasi yung boss. Talagang yung boss ay pag nagbigay ng instruction, talagang kumpleto, detalyado. Makikita mo rin kung ano dapat yung kalalabasan. Hindi binigyan ng importansya. Hindi, nagbigay din ng importansya. Hindi alam yung process. Mukhang malapit na doon. Yes. Later, the boss found out, na hindi pala alam gawin nung empleyado. Bagamat qualified siya, sabi ko sa inyo, qualified naman siyang gawin eh. Pero doon sa particular task or doon sa particular privilege, hindi niya kaya palang gawin yung particular na yon na hindi naman umangal, hindi naman nagsabi, So may pagkukulang, So, mamaya makikita natin, as we go along dito sa ating pag-aaral, makikita natin dito, ano ba yung significance ng itong ating introduction ko sa inyo. Makikita po natin yan as we go along. So, anong unang teaching natin na makikita natin o pwedeng nakita natin dito sa Lucas 5:4-6, 10-11? Ang nakita po natin diyan ay una, sumunod or obey instruction. Nakita natin dyan si Simon. Umobey siya, sumunod sa instruction ni Jesus. Amen? So, matutong sumunod sa Panginoon sa pinagagawa niya. Yun po yung dapat nating unang gawin. Sumunod and obey. Or obey. Pero alam niyo mga kapatid, anong hirap waring sumunod nung
Isipin mo, pagod na pagod ka na magdamag. Tapos, araw ka na dumating sa dalampasigan, papupuntahin ka uli sa laot upang makahuli ng isda. Pero kung iisipin mo, dapat gabi pumupunta sa laot kasi gabi mo mahuhuli talaga through lambat yung mga isda. Pero, di ba, ang hirap Ang hirap sumunod nun. Pero anong ginawa ni Simon? Yes, sumunod siya. Ayon dun sa ating istorya. Kung kayo po yung mangingisda, mga kapatid, ano po, ito ang isipin nyo. Gusto ko ilagay ninyo sa inyong pagkatao ngayong moment na ito, na kayo'y isang mangingisda. At bilang isang mangingisda, you are highly technical in your field. Sa pagiging mangingisda, alam ninyo pasikot-sikot sa pangingisda. So, ibig sabihin, alam ninyo kung kailangan nyo lumaot ngayong gabing ito. Alam ninyo kung saan parte kayo huhulog ng lambat. Alam ninyo kung anong kailangan mga dalhin. Di ba? Ganyan pag sinabing highly technical. At marami pang ibang mga uwido o skills ang pinoposes ng isang highly technical fisherman. O, di ba? Ngayon, sa kabila ng lahat ng ikaw ay very technical sa pangingisda, and yet wala ka pa ring daladalang huli. Kinabukasan nung ikaw ay tumabi. Ano po? Tapos biglang sasabihin sa iyo, or biglang may magsasabi sa iyo na pumalaot ka muli at ihulog mo yung lambat mo at makakahuli ka. Di ba? Ngayon, magkakameron tayo ng integrity testing. Sino ba ito nagsasabi sa akin na ako'y lalaot? Ihuhulog ko ang lambat? Ako'y highly technical person pagdating sa pangingisda. Sino itong nagsasabi sa akin na ako'y pumalaot, ihulog ko daw ang lambat at ako'y makakahuli? Alam ko naman ang pinanggalingan niya. He is a carpenter. Ngayon, tanong ko sa inyo mga kapatid, susunod ba kayo? Kung kayo yung nasa pwesto ni Simon, na magsasabi sa inyo ng, sige pumalaot ka, ihulog mo yung lambat, makakahuli ka. Ang nagsasabi sa iyo ay walang kaalam-alam pagdating sa pangingisda. Susunod ba kayo? Ang hirap sumunod, di ba? Sa totoong buhay lang, sa totoong buhay, ang hirap sumunod doon. Baka pagtawanan mo lang yan. Ano na si brother? Huwag mo na akong pangunahan pa. Ako pa ba naman baka nagmamataas ka na. O, di ba? Tama ba, mga kapatid? Si Jesus Christ, we all know that He is a carpenter. Tama? Hello. Alam natin na siya ay karpintero. Anak ng karpintero. Di ba? Si Jose ay karpintero. Tapos bigla sasabihan si Simon na which is highly technical sa pagdating sa pangingisda. Kasi business yun Magkasosyo nga sila ni na Santiago ni na Juan. Di ba? So ibig sabihin, meron sila talagang kaalaman pagdating sa pangingisda. Hindi tulad ni Jesus Christ. Kung titingnan natin Pero anong ginawa ni Simon? Anong ginawa ni Simon? Sumunod siya. That's the attitude. Sumunod siya. Bakit kaya sumunod? So sa madaling salita, sumunod si Simon. Sabi sa verse 5, sumagot si Simon, Guro, magdamag po kaming ng isda, pero wala kaming nahuli. Pero dahil sa sabi nyo, ihuhulog ko ulit ang lambat. That makikita natin doon. Alam natin na
hindi porte ni Jesus Christ yun. Si Simon na may porte sa pangingisda, pero sumunod siya sa walang porte. Pero alam niyo yung nakita natin dito, kasi si Jesus Christ or si Simon ay mayroong, anong meron kay Simon? Faith. Meron siyang nabuo na yung faith o trust kanino? Kay Jesus Christ. Kaya kahit pa hindi highly technical si Jesus Christ, pagdating dun sa dagat, kasi tao man din siya, no? Tao siya during that time eh. Pero siya Diyos, ano? Hindi siya technical, pero dahil alam ni Simon na siya ay very powerful, siya ay makapangyarihan, siya ay hindi nagsisinungaling, kaya sumunod si Simon. It means si Simon ay may faith kay Jesus Christ. Yun ang ibig sabihin nun, mga kapatid. At dahil, mga kapatid, doon sa pananampalataya ni Simon kay Jesus Christ, ito yung nangyari. Ito yung nangyari. Di ba imposible, ano? Imposible? Gabi lang ikaw makakahuli sa paglalambat. Pero, araw na nung nag-command si Jesus Christ. Pero, ano nangyari? Nakahuli, di ba? Nakahuli siya. So, dahil sa pananampalataya ni Simon, the impossible is now possible. Amen? Kaya kung may mga imposibleng bagay na mga gusto kayong makamtan sa ating Diyos, it is possible, mga kapatid. Mangyayari yun dahil sa ating pananampalataya. Amen? So dahil sa pananampalataya, impossible is possible. Ano po yung number 2 teaching po natin? So number 1 teaching natin, obey. Number 2 teaching po natin, sa pagsunod, kailangan ng equipping. Ano ba yung equipping? Ano ba yung ibig sabihin ng equipping? Sige nga, medyo Inglesero ako na naman talaga. Medyo ako nahihirapan na namang magtagalog ay. So equipping, anong ibig sabihin nun? Pagpapatalas ng alam, pagpapatalas ng skills, pagpaparami ng karunungan. So, number 2, teaching natin sa pagsunod ay kinakailangan ng equipping. May tanong ako sa inyo, mga kapatid. Are you equipped enough to reach the nation? Parang wala makamin, ha? Ulitin ko. Are you equipped enough to reach the nation? Mahina ang amin, eh. Anyway, sige. Okay lang yan. Okay lang yan. Okay lang yan. Dahil sa totoong buhay, mga kapatid, sa totoong buhay naman talaga, kailangan nating maging equipped. Lalo Hallelujah, meron na. So, nung sumunod, nung nagkameron, ano yung unang teachingan natin? Obey. Obey. Nung nag-obey si Simon, nakita ng Panginoon ang heart ni Simon. Meron siyang faith. Dahil sabi ni Simon dun sa early verse, sige, dahil sinabi mo, Guro, sige po, susunod po ako. Nakita po ni Jesus Christ yun. At anong nangyari? May great privilege o mayroong special privilege si Simon. Ang
hindi na mga isda ang uhulihin ni Simon, kundi mga tao. Ibig sabihin, Simon, magre-reach out ka ng buong nasyon. Magre-reach out ka ng nation para dalhin mo sa Ama. Yan po ang ibig sabihin ng privilege ni Simon. Mga kapatid, we need a right heart. Ulitin ko, we need a right heart, mga kapatid. Ang totoo, ito yung totoo ha, pwede naman kasing sumunod si Pedro, pero walang faith kay Jesus. Tama? Pwede. Pero pwede rin naman na may faith si Simon kay Jesus Christ, pero ayaw naman niya sumunod. Naniniwala ako dito sa kapulungan na ito, lahat tayo ay mayroong pananampalataya kay Jesus Christ. Amen? Amen? Amen po ba mga kapatid? Lahat tayo na narito ay mayroong pananampalataya kay Jesus Christ. Amen? Okay. Tumaas pa ng kamay si Lola Conching. That's good. Pero, handa ba tayong umobey? Handa ba tayong sumunod sa pinagagawa ng Panginoon? Tatalikod ako. Amen pa rin ba? Amen. Yes. Alam kong yes. Alam ko namang susunod po tayo. Kaya mga kapatid, we need the right heart. Ano po? We need the right heart. Yung tipo mga kapatid na susunod ka to reach the unbeliever because of your faith. Because of your faith in the Lord. Dahil alam mong kasama mo siya sa pagtupad mo sa Great Commission to preach the gospel to all nations. Susunod ka dahil tama yung puso mo. Yan po yung isa sa magandang aral na makikita natin dun sa Lucas 5. Ano po? Ngayon, mga kapatid, taas ang kamay ng gusto sumama mag-evangelize mamaya. Wala nang sasama. Hindi, joke lang. Joke lang po yun. Alam ko naman pag nag-order po tayo ay sasama naman kayo. Alam naman po natin yun, mga kapatid. Verse 7. Ito medyo hindi ko na to binibigyan ng pansin or hindi ko binibigyan ng diin. Ano po? Pero ang sabi muna sa verse 7, nagtulungan sila. Sabi doon sa nung nakita ni Simon Pedro na ang dami-daming huli, nahirapan sila na iangat yung lambat. Nagtawag si Simon, "Hoy, tulungan niyo kami dito." At ang dami ng huli, mahirap itaas. Anong point? Ang point sa paglilingkod sa Panginoon, sa sunod sa mga pinag-uutos ng Panginoon, kuminsan po talaga, kailangan po natin ng kasama. Kailangan po natin ng kaagapay o katulong sa pagsunod sa Panginoon. Yun po yung makikita natin. At yan po'y sinabi nung last week ni Tita Noemi. Ano po? Sabi niya, "Let us all work in hand together." Sabi yan ni Tita Noemi last Sunday. Ano po? So, hindi po ito gawain, ang paghahayag ng salita ng Diyos ay hindi gawain ng iisang tao lamang. Ngunit ng nating mga magkakapatid na may pagtawag sa Panginoon. Amen po ba doon, mga kapatid? O baka ako lang merong ganong sinasabi? So alam ko naman na may mga pagtawag po ang lahat. Ano po? Application po natin. Number 1 application. Let us all obey the Lord. It means we are trusting Him. Palaganapin natin ang Word of God
sa pamilya, sa mga kapitbahay, sa mga kaibigan natin. At sa mga taong ibinigay ng Diyos sa atin upang mapagpahayagan natin ng salita ng Diyos. Ulitin ko, number 1 application, let us obey the Lord. Number 2, equip ourselves. Palaguin po natin ang kaalaman sa salita ng Diyos. Kumbaga ang ating sarili, ang ating puso, ang ating isip, punuin natin ng salita ng Diyos. Upang pagharap natin sa mga tao, mas marami tayong alam, mas marami tayong pwedeng ituro na salita ng Diyos kesa tayo pa yung tuturuan. Paano ba tayo matututo? Paano ba tayo mag-i-equip, mga kapatid? O ito po yan. Pwede pong makuha natin ang equipping sa pamamagitan ng personal study natin. Personal Bible study. Pwede rin po sa group study. Mga Bible studies natin sa labas. Or yung pag-attend natin sa mga convention. Yung pag-attend natin sa mga seminars. Or even study in a formal school. O yun, mag-aaral ka na ng theology. Pastor, mag-aaral po ako ng theology. Gusto ko po magkameron ng growth sa aking theology. Okay, fine. Kasama po yun sa equipping. Pwede po. Pwede. Number 3. Ulitin ko muna. Number 1, let us all obey the Lord. Number 2, equip ourselves. Number 3, let us correct or align our heart. Let us correct or align our heart. Kailangan kasi may tamang puso tayo, mga kapatid. Bakit ba natin need na mapahayagan ang salita? Ulitin ko. Bakit ba natin kailangan mapagpahayagan ng salita ng Diyos yung ating mga kapwa? Yung ating mga mahal sa buhay na hindi pa nakakakilala sa Panginoon? Alam po dapat natin ang sagot dyan. Kailangan corrected ang puso natin. Kailangan naka-align sa pagsunod natin sa Diyos. Kailangan alam mo ano ba yung mission mo as a follower of Christ. Mga kapatid, tatanungin ko kayo pero kayo na yung sumagot sa sarili nyo. What is your mission as a follower of Christ? Sagutin po ninyo yan sa inyo yung mga sarili. Pero mamaya, pag-uusapan po natin sa ating cell group itong katanungan na ito. Ulitin ko po yung tanong. What is your mission as a follower of Christ? Ano ba talaga yung pinagagawa sa iyo ng Lord? Ano ba talaga yung motibo mo? Bakit mo kailangan sumunod sa Lord? Ano ba yung bakit mo kailangang mag-share ng gospel? Kailangan alam natin yan. Alam natin sa sarili why we should do or why we should follow God. Tayo po'y tumayo. Tayo po'y manalangin.